Tingnan mo yung malaking isda. Kita mo yung malaking isda na yon? Idadagdag natin sila sa aquarium. Ang astig ng isda na yon, oh. Lahat ng isda dito ay talagang nakulong. Tingnan mo yung mga guhit niya. Ang ganda talaga. Nakuha ko siya. Tingnan mo yung isda sa bibig niya. Pasok ka sa lambat. Nakuha ko siya. Tingnan mo yung pula dito. Ang dami kong nakikitang isda. Grabe, di ako makapaniwala. May nakuha tayo. Wow. What? Hindi, may nakuha tayo. Tignan mo yan. Kamusta, AP Nation? Welcome ulit sa video. Ngayon, mangingisda tayo sa Imburnal para sa aquarium fish. Babalikan natin ang isa sa mga paborito kong lugar. Marami na tayong nakuha isda dito at ilang buwan na tayong di nakabalik. Ang Imburnal na ito ay konektado sa kanal na maraming isda. Kapag bumahagaya ng kamakailan sa Florida, maraming ulan at napupunta sa maliit na imburnal ang tubig. Pagbaba ng baha, naiiwan at nakakulong ang mga isda rito. Nakakakuha tayo ng kakaibang isda at nasasagip sila kasi matutuyo rin ito balang araw. Wala nang pagkain at hindi maganda ang kalagayan nila mga pare. Dati nakahuli kami rito ng African at South American cichlid, baby Oscar at malalaking snakehead. Maraming kakaibang isda dito. Tara, tingnan natin. Kakabuhos lang ng ulan at ang daming dumaloy na tubig dito. Hindi ko pa natitingnan. Kita mo ba sa loob? Mukhang meron nga. Diyos ko, gumagalaw siya. Ano yon? May maliit na isda doon. Ang daming isda sa loob base sa nakikita ko. Madilim ang tubig kaya misteryo ang laman. Kaya nagdala ako ng lambat. Maglalama ba tayo dyan? May dala tayong timba at nagdala rin tayo ng aquarium mga pare. Tingnan niyo to. Kailangan natin magdala ng ganito. Sige, pupunuin natin to ng malinis na tubig at lahat na mahuhuli nating isda mula sa imburnal ay ilalagay natin dito. Nagawa tayo ng maliit na tirahan ng isda mula sa imburnal para mas makita nyo sila. Astig to. First time natin gagawin to para sa video tungkol sa imburnal. Tara, punuin na natin. Kailangan ko pang alamin paano buhatin ng malaking rehas kasi mukhang mabigat. Di pa ako sure kung handa na ako. Una, pupunuin natin ang aquarium tapos manghuhuli gamit lambat. Tingnan natin anong makikita sa imburnal. Ayos mga tol, marami na tayong tubig dito mula sa kanal. Kagaya ng sabi ko, nakakonekta ang imburnal dito sa pamamagitan ng napakaliit na tubo. Ngayon, maglalagay tayo ng unang fish trap sa main kanal. Wala pa tayong nailagay dito noon. Hindi ko alam kung bakit, pero dito ang pangunahing pinagmumulan, kaya malamang maraming isda rito. Nalagyan natin ng pain ang fish trap, itatapon sa main kanal, at sana makakuha tayo ng kakaibang huli para makita ang laman ng main spot. Pero bago yon, pupunuin muna natin yung fish tank. Unang timba ilalagay. Hindi ko alam kung pang ilan na to. Hindi ko alam kung ilang timbang kakailanganin. Naririnig ko yung mga isda na gumagalaw sa imburnal ngayon. Naririnig ko yung tubig na gumagalaw. Ang dami isda, Helen. Kita ko rin ang mga isda sa likod ko. Tingnan mo, nagwawala sila. Hindi na ako makapaghintay pumasok. Ayos mga pare, puno na ang aquarium. Diyos ko, may apoy ito. Tatabi lang na mukha ko yun. Saan na kaya? Ang laki nun, biglaan na lang lumitaw. Anong ginagawa mo? Ayun na, tulad ng sabi ko, napuno na natin ang aquarium. Ngayon, lalagyan na natin ng pain ang fish trap. Excited ako para dito at di ko alam bakit di pa tayo nangiinisda sa main kanal. Siguro nakakit lang talaga tayo sa mga imburnal. Kung tatapon ako ng kaunting pain doon, hindi marami. Isara na natin at ilagay sa main kanal. Boom! Ayan na siya! Ang ganda! Mukhang ayos na! Ito na ang hinihintay nyo. Bubuksan na natin ang takip ng imburnal at magsisimula ng mangisda. Tingnan natin kung ano mahuhuli. Sa dulo ng gabi pare, sisilipin natin ang fish trap. Sana may mahuli tayong astig. Tignan natin kung anong nahuli. 3, 2, 1. Sige, hindi nag-work yun. Joke lang. Diyos ko, mukhang hindi tayo makakapangisda ngayon mga pare. Sana nag-enjoy kayo sa video na ito. Okay, hindi ko kaya. May mga isda sa loob niyan. Kailangan nating iligtas sila. Sige. Malapit ko na siyang makuha. Diyos ko. Na-impress ka ba? Tingnan mo. Diyos ko, ang daming isda, Helen. Ano yung malaking isda? Tingnan mo. Diyos ko, may ipis. Yak, saan? Adrian, hindi na ako papasok dyan. Gusto mo bang pumasok dyan? Siguro hindi na. Sige, aras natanggalan ako ng daliri sa paa doon. Sobrang excited ako mga tol. Kung napanood yun na dati ang mga video, alam nyo nang punong-puno ng isda ang imburnal na to.
Panoorin nyo. Subukan natin minsan at tingnan ang mahuhuli. Medyo malalim pala dito. Unang huli, maliit na bluegill. Tingnan mo pare, papunta na siya sa aquarium. Tara. Gusto kong malaman anong klaseng malaking isda yon. Uy, shiner yan mga tol. Ang astig. Sigurado ako marami sa inyo hindi pa ako nakikitang makahuli ng ganito. Kasi, bihira lang talaga silang mahuli. At ayun na siya, munting shiner. Tulad ng dati mga tol, lahat ng isda na mahuhuli natin na yon, dadalhin natin sa bahay ko. Pati na yung mga isdang pain. Sige, ipakakain natin yan sa mata-mata kong pagong. Tingnan nyo kung gaano kadumi ang tubig na yon. Talagang ginulo natin. Hindi ko na makita sa loob. Ayun yung malaking isda. May malaking isda. Uy, pare. Diyos ko, malaking base yan. Tingnan mo kung gaano kalaki ang base na yan. Sobrang laki niyan, grabe. Sige, yak. Tama na. Huwag na, tama na. Gusto talaga nila akong basain. Tingnan nyo mga pare, ang laki. Sige, alam mo ba? Ilalagay na kita sa kanal pare. Ilalagay na kita sa kanal. Grabe, yan na siguro ang pinakamalaking base na nakita ko kamakailan. Ibabalik natin siya sa kanal para masaya ang buhay niya. Sa sunod na baha, huwag ka nang pumunta ron. Helen, may kung ano sa lalamunan niya. Diyos ko, halika. Tignan mo sa bibig niya, handa ka? May isda sa loob. Diyos ko. Ano yun? Bitawan mo. Kailangan ko itong hilahin palabas. Diyos ko, tignan mo to. Mga pare, kinakain na sana niya yan. Yan ay isang Texas cichlid. Sige, sa amin ka na. Iligtas lang namin ito. Grabe, hindi ko pa ito nakita dati. Sige, ilalagay na natin siya sa tangke. Yan ay isang Texas cichlid. Ang astig. Sige pare, pasensya ka na. Pero ngayon, ibabalik na natin siya sa kanal. Kinuha lang natin ang hapunan niya. Ayan na, tignan mo siya. Sinusubukan niyang pumasok sa fish trap na yon. Anong ginagawa mo pare? Kung saan-saan na siya pumupunta. Ngayon, ang Texas cichlid na yan ay talagang astig na nahuli mga pare. Nahuli na rin namin sila dito dati. Nakahuli rin kami ng maraming Jack Dempsey. Kaya ibabalik namin ang lambat namin doon at titingnan kung makakahuli pa kami ng iba. Tignan niyo itong mga to. Nasa ibabaw lang sila. Oh, tignan mo. May bluegill at shiner ulit. Lupit! Ilalagay din natin yung bluegill sa tangke. Pero ang gusto talaga natin ay yung astig na isda. Hindi lang yung mga native na ordinaryo. Astig yung base. Binigyan tayo ng Texas cichlid bilang regalo. Diyos ko, laki nun. Tignan mo yung laki ng shiner. Astig mga pare. Ayos, tuloy lang. May malaking lumitaw dito sa kanto. Narinig mo yon? Malaki yon. Wala, isa na namang bluegill. Diyos ko. Tingnan mo yung kulay ng isdang yan. Diyos ko. Tingnan mo yung asul na kulay. Seryoso ba? Ano yon? Tingnan mo yung kulay niyan. Hindi ko alam kung anong isda yan mga pare. Mag-comment kayo sa baba kung alam nyo kung anong klaseng isda yan. Ang astig nun, sobra. Idadagdag natin siya sa aquarium. Tignan mo kung gaano kaastig yung isda na yan. Yan ang paborito ko sa ngayon. Isa na namang shiner. Parang pang-apat na natin yan. Ayos, gumagana na ang maliit nating aquarium mula imburnal. Lalagyan natin ng aerator para manatiling malusog. Astig yung isda na yan. May mga bula na siya, kaya masaya na. Susubukan kong manghuli gamit kamay mga pare. May isa pang malaking isda dito. Isa lumabas sa tubo. Ipapasok ko kamay ko doon. Medyo malalim pala talaga. Nakita niyo yun? Laking isda nun mga pare. Diyos ko, nandito siya. Parang nakuha ko na. Ayan siya, nakuha ko na siya. Diyos ko, pleko ito. Tignan niyo yung pleko mga pare. Hinila lang natin siya mula sa imburnal. Kamay lang gamit sa paghuli ng hito sa imburnal. Yan ang ginagawa natin. Mataba yung pleko na yan. Hindi siya masyadong malaki. Relax ka lang. Siguradong nakakakain siya. Baka maraming algae doon o buntis siya. Hindi ko sigurado, pero ilalagay natin siya sa kanal. Malaki na siya para sa aquarium, kaya doon na lang siya. Bigyan natin siya ng pangalawang pagkakataon. Kasi matutuyo rin siya kalaunan mga pare. Tignan niyo to. Kita niyo dyan, may parang lagusan. Yan yung papunta sa kanal. Kita niyo, bumaba na ang tubig, kaya hindi na sila makalabas-pasok. Tutulungan natin siya. Itatapon natin sa kabila. Diyos ko, nandun pa rin yung base, di pa gumalaw. Sige, kaibiganin mo na tol. Umalis na siya. Mas matalino siya kaysa sa base. Sige, babalik tayo gamit lambat. Mukhang nakuha na natin karamihan ng malalaking isda. Sana oras na ito para sa mga astig na isdang pang-aquarium. Hindi pa natin alam. Maraming isda pa rin ako nakikita, kaya gagamitin natin ang lambat para makita kung anong mahuhuli. Diyos ko, tignan mo, 2 shiners pa. Seryoso? Ayan na, isa pa. At yung pangalawa. Ano yun? Nakuha ko ba? Seryoso? Isa na namang shiner. Saan galing mga to? Tignan nyo mga tuyong dahon dito pare. Pwedeng may maliliit na isda dito. Nakikita mo yon? Tignan mo yon. Maliit na Oscar yan. Diyos ko.
Ang cute niya sobra. Grabe, mahilig talaga ako sa mga baby Oscar. Ang cute niya mga pare. Ang ganda ng maliit na tiger Oscar. Ang ganda. Sige, ilagay na natin siya sa aquarium mula sa imburnal. Ang ganda. Ang daming isda dito mga pare. Siguro ito na yung pinakamarami kong nakita. Hindi masyadong maliit ang butas ng lambat ko. Kaya baka makalusot ang maliliit. Tingnan mo to, hindi siya makakalusot. Medyo mataba at maliit na bluegill. Ang ganda niya. Isa pa yon na mas malaking isda. Ano yon? Texas cichlid na naman. Hindi natin nakuha yon sa bibig ng bass. Ang ganda niya. Ilalagay natin sa aquarium. Meron pa ulit. Mas maliit, pero mas maganda. Tingnan mo yung asul at berde sa Texas cichlid na yan, ang astig. Tatlo na tayo mga tol. Ang lupit ng simula natin dito sa imburnal, isa sa paborito kong lugar. Huwag nyo nalang pansinin mga tol. Yung sabi kong makalabas sila. Kita nyo, hanggang dyan lang tubig. Lahat ng isda dito na trap talaga. Diyos ko, nag-video ka ba? Isa pa. Literal na inilubog ko yung kamay ko doon. At yun agad ang una kong nahawakan, isang matigas na maliit na pleko. Mukhang mas maliit siya kaysa sa nauna. Ang cute niya. Sige, ilagay na natin siya sa tubig kasama ng kaibigan niya. Nandyan pa rin yung base mga tol. O, ilalagay na natin siya sa tubig. O, bigyan mo siya ng goodbye kiss, Helen. Ayan na siya. Ang dami na nating huli. Excited ako sa fish trap na to. Diyos ko, tignan mo yan. Nakakuha ako ulit. Ngayon dalawa na. Isang bluegill at malaking jumbo shiner. Akala ko patay na ang bluegill kasi hindi gumagalaw. Subukan mo siyang bigyan ng mouth to mouth. Oo, patay na siya. Nangyayari yan sa mga imburnal dahil mababa ang oxygen. Ilalagay natin dito ang shiner na buhay pa. Baka simulan ko ng salukin gamit ang timba kasi sobrang itim ng tubig at hirap makita ang isda. Siguro kukuha ako ng maliit na timba. Pero nakakakuha pa rin tayo. Grabe, ano yun? Tignan mo, Diyos ko. Ang astig nun. Stripe shiner yan mga pare. Bagong species na pinangalanan ni Helen, stripe shiner. Sa totoo lang, hindi ko alam. Grabe, gusto niyang pumasok sa tangke. Di ko alam saan siya napunta. Ayun siya sa baba, tignan mo. Ang astig at ang ganda ng isdang yan mga pare. Di ko alam anong isda yan. Nahuli ko na siya. Ayan siya. Sige, subukan nating makita ng mas maayos. Huwag kang tumalon pabalik sa tangke. Ang ganda ng mga guhit niya. Mag-comment kung kilala nyo. Nasa sewer aquarium siya ngayon. At mamaya sa video, ilalagay natin siya sa isa sa mga tangke ko o isa sa mga pan ko. Tingnan natin. Pero oo mga pare, nakakatuwa talaga to. Ang dami nating nahuhuli. Sa tingin ko, dalawa na ang isda na hindi ko alam ang pangalan. Sige mga pare, ngayon, siguraduhin nating nahuli natin lahat ng isda. Magsisimula na tayong sumalok ng tubig mula sa imburnal gamit ang timba. Kaunti lang naman ang tubig, kaya hindi mahirap. Ibubuhos ko na sa lambat. Tingnan natin kung may nahuli. Oo, tingin ko may nakuha. Tingnan mo to. May nakita akong isda na lumangoy dito. O baka naman nababaliw na ako. Ayun, nandun siya. Tignan mo yan. Isa na namang Texas cichlid. Parang record ng Texas cichlid to. Sa tingin ko, 4 na yan. Ang ganda ng isda. Ilalagay ko na siya sa aquarium. Sige, tignan nyo yan mga pare. Ang baba ng tubig ngayon. Sa tingin ko, imposibleng may mamiss tayong isda. Kaya sisilipin natin gamit ang ilaw. Tignan mo, makikita ko. Tignan mo sa kanto doon. May isda ako nakikita doon. May isda doon. May isda doon. Molly yan. Sa tingin ko, huhulihin natin siya gamit ang lambat. Dapat madali lang to. May isa dito. Halika na pare. Nakuha kita, Diyos ko. Tignan mo yung Molly. Leer-leer tile, Molly din yan. Ang laki, ang ganda. Ay hindi. Bumalik siya sa imburnal. May bluegill din. Halika pare. Tignan mo ang ganda ng buntot niya. Ang ganda ng isda. Sige, ilalagay natin siya sa aquarium. Nakuha rin natin itong maliit na bluegill. Helen, bibig sa bibig. Umihinga pa siya. Hindi, kaya niya na. Sige, ayos. Ligtas na siya. Magpapatuloy pa tayo. May ilan pang isda doon na nakita ko. Tulad nitong isa. Tignan mo tong isa. Ano to? Pasok ka sa lambat. Nakuha ko siya. Ano yun? Grabe. Tignan mo yung pula dito sa isa. Ang ganda nito. Siya na namang isda na di ko alam. Tingnan mo, dilawang tiyan at kahelang palikpik. Hindi pa ako nakakakita ng ganito. Sige, ilagay natin sa aquarium para mas makita pa. Grabe, tingnan mo yung pulang palikpik niya, ang astig. Pare, hindi ko alam anong meron ngayon. Pero ang dami nating nahuhuling isdang kakaiba na di ko alam pangalan. Mag-comment kayo sa baba ng 3 pangalan ng mga isda na hindi ko alam ang pangalan. Parang may isa pa kanina.
Marami pang maliliit na isda dito. Tignan mo yan. Ang daming pay na isda dito. May isa sa kanto na to. Kita mo siya? Tara na pare. Tara na. Tara na. Nakuha natin isa na namang molly. Ngayon, orange ang palikpik niya, ang astig. Isa yan sa pinakamagandang nahuli ko. Ang ganda talaga ng molly na yan. Ang bilis mapuno nitong nalagyan mga tol. Ang dami nating magagandang nahuli. Tuloy-tuloy lang. Ano yon? Helen, kita mo ba yung isda? Parang panther grouper pero di ako sigurado. Susubukan ko siyang hulihin, ayan siya sa kanto. Sana mahuli sa lambat. Pumasok ka sa lambat, ang lapit na. Nakuha ko siya. Tignan mo to. Ano kaya to? Anong balita mga pare? Tignan nyo tong astig na isda. Palakad-lakad lang sa ilalim. Idagdag natin sa listahan ng mga isda. Paki-comment na lang ang mga pangalan sa baba. Ayan, paalis na siya. Tingnan nyo ang malalaking palikpik niya sa gilid. Sige mga pare, parang nakuha na natin lahat ng isda sa imburnal. Wala nang natira para sa akin. Hindi ko mahuli ang maliliit na baby mosquito fish dahil malalaki ang butas ng lambat ko. Pero ayos lang sila. Uulan ulit mamaya at babaha na naman. Pero ayun mga pare, ang dami na nating nahuling isda dito lang sa imburnal. Isipin nyo na lang kung ano pang laman ng fish trap natin. Sana may kakaiba tayong mahuli. Oo mga pare, susubukan kong ibalik sa dati ang takeb ng imburnal na to. Oh. Kaya mo yan, malakas ka. Tara na, ayan na. Ayan na mga tol. Parang bago ulit. Babalik pa rin tayo dito. Gustong gusto ko talaga sa imburnal. Ito na mga tol, ang nahuli natin sa unang fish trap sa kanal. May bagong timba tayo. Pupunuin natin to at titingnan natin kung ano ang nahuli natin. Ayan na, may bagong timba dito. Mukhang umalis na yung base. Sana hindi natakot yung ibang isda. May naririnig akong pumapalag at ang daming isda. Oo, tara na. Bigyan mo ako ng mas maganda. Ang dami kong nakikitang shiners, pero hindi yan ang gusto natin. Diyos ko, may nahuli ako madulas. Ibabalik natin ang mga shiners, hindi natin sila gusto. Isang bluegill. May nahawakan akong napakadulas sa dulo. Hindi ako makapaniwala. Diyos ko, Bobby na fire reel to, ang ganda niya. Wala akong ideya mga pare. First time natin makahuli ng fire reel dito. Ngayon, alam na natin may fire reels dito. Grabe yon. Ano pa kaya meron? Marami pang shiners, isa pang bluegill, Texas cichlid. Malamang pareho lang ang mga isdang mahuhuli natin dito, gaya sa imburnal, dahil iisang tubig lang pinanggagalingan. Kaya ayan, Texas cichlid, may shiner, bluegill, at isa pang mas malaking Texas cichlid. Maraming Texas cichlids ngayon. Siguro kakapangitlog lang. Tignan mo. Tingnan mo ilalim ng tinapay. May nakita na naman akong kakaibang isda, astig, di ba? Hindi sila gumagalaw pag ginawakan. Kamukha ng isa, sabi niya, aray. Diyos ko. Tinusok ako ng tinik niya. Diyos ko, ang sakit. Tinusok ako ng tinik niya. Ang liit na isda. Diyos ko, sobrang sakit. Diyos ko, sobrang sakit talaga. Helen, hindi ako makapaniwala. Tingnan mo yung cichlid. Cichlid ba yan? Astig ng isdang yan. Hindi pa ako nakakakita ng ganyan. Astig talaga mga pare. Di ko alam anong nangyayari. Mukha siyang cichlid siguro. Pero ilalagay natin sa timba. Astig ang istang ito. Sa tingin ko ito na mga pare. Ang dami nating nahuli sa fish trap. Hindi nga natin iniwan doon ng matagal. Kasi hindi naman tayo natagalan sa paghuli ng mga isda mula sa imburnal. Siguro mga 30 minuto lang ito dito. At nahuli na natin lahat ng yon. Baby fire reel, 2 random na isda, at maraming Texas cichlid. Pero yun mga pare, ipupunin na natin lahat ng mga nakuha natin. Lahat ng astig na bagay. Dadalhin natin ito sa bahay ko at ilalagay sila sa mga pond at tangke mga pare. Kung gusto ninyong makakita pa ng mga video dito sa napakaastig na imburnal na laging puno ng isda, ang kailangan nyo lang gawin ay bumaba doon at mag-iwan ng like at komento. Pero ayun mga pare, magkikita tayo ulit sa bahay ko. Oo mga pare, nahabalik na tayo sa bahay ko kasama ang lahat ng mga pinili nating alagaan. Tingnan nyo, may balde tayo na puno ng isda dito. Iba-ibang klase. Maraming isda na di ko alam ang pangalan. Kaya pare, naisip ko na ilagay lahat ng huli at astig na bagay sa Black Mystery Pond. Nakadrain lang namin ito. Kinuha lahat ng isda at ngayon inaayos namin ulit. Maraming isda ang ilalagay dito. Pagkalipas ng ilang buwan, i-drain ulit natin at titingnan ang mga nakalimutang nilagay. Sa tingin ko, bagay lahat ito ron at pasok sa tema. Tingnan mo yung isa, medyo maputla kasi nasa timba lang, pero maganda ang asul niya. May mali tayong stripe na cichlid at magagandang molly. Meron tayong kakaibang isda na tumusok sa akin at sobrang sakit. Ang ganda ng batang fire eel na to. Siguradong magiging okay siya dito. Excited na akong i-drain ito at makita siyang lumaki. Ang daming magagandang isda dito. Kaya diretso na natin sila sa mystery pond
kung saan uunlad sila. Ayan na sila. Ang daming isda galing sa imburnal. Tignan nyo kung gaano kaganda. Ayan na sila. Astig mga tol. Nakalimutan ko pa yung isda na yon. Yung maliit na isda na may astig na pulang buntot at pulang palikpik. Kaya kung excited kayong bumalik ako sa imburnal na yon, manghuli pa ng mas maraming astig na isda para ilagay sa mga pans sa likod ng bahay ko. Pakiusap, pumunta kayo doon. Mag-like kayo kung nagustuhan nyo. Mag-subscribe sa baba. Kita-kits sa susunod. Paalam!